depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Paano magpaiyak ng ex? Ito yung mga simple ways na kailangan lang natin gawin. Pero, syempre, kailangan mo lang din sundan yung overall instruction ko kung paano mo ito gagawin ng tama para bumaliktad naman yung sitwasyon. So, isa sa mga pinaka-main questions ng mga clients or mga ninyo, kaya ba talagang baliktarin yung sitwasyon? Hindi na kasi ako mahal nun eh. Mataas na kasi yung pride niya. Marami na akong atraso sa kanya. Parang wala na eh. Parang wala ng chance. It looks like to me na parang hindi na talaga mag-work lahat ng ginagawa kong effort para ibalik yung ex ko. Gaya nga ng sinabi ko, I really understand the pessimism. Naiintindihan ko yung pagiging negative nyo. Kasi syempre, kaysa nga naman mag-hoping ka pa na baguhin natin lahat, mas maiging yung mindset mo, nagmo-move on na. Para at least, hindi ka lang naghihintay basta-basta sa ex mo. Diba? Parang pa-move on na rin yung mentality mo. Ngayon, hoping ka pa rin kahit papano na gusto mong mabaligtad ang sitwasyon. Ang sagot is oo, kayang-kayang baligtarin ng sitwasyon. Ang tagal ko na dito, hindi naman ako gumagawa ng kwento lang. When I say kayang baligtarin ng sitwasyon, kayang-kayang baligtarin ng sitwasyon. Look at my page dito sa Philippine Dating Coach. 500 plus na ang videos na nagawa natin. Magsi-600 na. And through that, ang dami na nating clients na na-take. And we have a lot of experiences pagdating sa kanila. Masasabi ko na nababaligtad talaga ang sitwasyon as long as you apply the basic psychology of breakup. And that is the lesson for this day. What do you need to learn? Isa sa mga kailangan mong matutunan ay ang psychology ng breakup. Pero ano sa mga iyon? Umpisahan natin sa basic psychology ng breakup para yung ex mo naman ang maanghangan sa sitwasyon. First of all na kailangan nating i-apply pagdating sa psychology ng breakup is yung tinatawag nating law of expectation. Huwag kang masyadong delusional na porket napanood mo lang tong video na to at porket nakita mo lang ako sa YouTube channel ay yung pain na nararanasan mo sa breakup ay mawawala na. To tell you honestly, hindi yan mawawala basta-basta. Hindi natatanggal ang pain mula sa breakup ng ganun lang kadali. It takes time. Kailangan mo maintindihan na after ng breakup, ang pain ay laging up and down, laging taas-baba, parang sakit ng ngipin, balik-balik. 'Di ba? Parang wala talagang permanenteng solusyon pagdating diyan sa pain na yan. So what you need to do is to learn how to comply with that pain. Kailangan mong maintindihan na this is part of the expectation. Isa yan sa mga basic psychology na kailangan mong maintindihan. The pain is come and go. Pangalawa, when emotions are high, intelligence is low. Kapag yung emotion mo masyadong mataas, clouded ka, or ibig sabihin, parang usok ng sasakyan na maruming-marumi, di ba? Natatakpan niya yung dapat mo lang makita. Para siyang alikabok sa lens ng camera. Hindi mo makita ang katotohanan dahil sobrang nalalabuan ka because you are in pain. And that pain will cause you emotional problem. Para tong nagbabara, 'di ba? Nagbabara siya sa isip mo na imbis na maging positive ka, is lalo ka nagiging negative kasi merong emotional pain. So when emotion is high, intelligence is very, very, very low. Hindi umaandar ang katalinuhan kapag masyado kang emotional. To the point na aligaga ka, galaw ka ng galaw. Gusto mo laging mayroong movement. Gusto mo laging may strategy. Gusto mo laging may technique. Gusto mo na next move. Hindi ka mapakali sa madaling salita. And once you experience that one, na hindi ka mapakali, instead of making the things very, very easy, you are making it more worse, di ba? So you need to understand this psychology na kailangan mo rin ng space. Hindi lang ex mo. Sabi sa'yo ng ex mo, wag muna kayo mag-usap. Sabi sa'yo ng ex mo, mag-space muna kayo. Sa totoo lang, kailangan ng ex mo yun. Yung space. Pero,
sa sitwasyon ngayon, mukhang mas kailangan mo. Huwag ka masyadong magpanik. Huwag ka masyadong magmadali na gusto mo maayos agad-agad yung sitwasyon nyo ng ex mo. Hindi ganun yun. I want you to think smart. Ngayon, if you feel emotionally clouded, palipasin mo muna ang sarili mo. Kasi your intelligence will come after that. Huwag ka mag-alala, hindi ka naman papabayaan ng katalinuhan mo. Nga lang, hindi pa active ang katalinuhan kapag masyado kang emosyonal. Kaya isa yan sa mga dapat mo maintindihan sa basic psychology. When emotion is high, then intelligence is very, very low. Tama? So, ang technique doon, palipasin ng emotion. Pero ngayon, narito na tayo sa pinaka-final na question. Paano ba talaga paiiyakin ng ex? Ito yung last psychology na dapat mong i-apply. Ang kailangan mo lang i-apply sa'yo or ilagay dyan sa heart mo is yung salitang joy. J-O-Y or being joyful. Once na nag-start ka ng maging joyful, tandaan nyo, ang breakup, pambata siya. Parang asaran lang to ng mga bata. Parang mga batang nagkukutsaan lang to. The more na mas mature ka, the more na mas hindi ka maaasar. Kahit sabihin pa ng kaasaran mo na ang pangit ng nanay mo, kung alam mo na mga asaran lang, hindi ka maaasar. So, ang laro ng breakup ay laro ng asaran. Larong pambata lang ang breakup. Ang gustong-gusto ng ex mo na aasar ka sa kanya. Gusto niya nalulungkot ka, gusto niya nai-smash ka, gusto niya nasisira buhay mo. Kasi nga nag-break kayo, gusto niyang patunayan sa sarili niyang ego na magsimula nung nawala siya sa buhay mo, wala ka ng kwentang tao. Dahil kaya ka lang nagiging mahalaga kasi nandun siya sa buhay mo. Yun yung gusto niyang patunayan sa'yo. Your ex wants to smash you and to put you down. Kung merong humihiling na sana, naghahabol ka, sigurado ex mo yun. But what we will do is we will do the opposite thing na hindi ina-expect ng ex mo. Imbis na makita ng ex mo yung better result na gusto niyang mangyari, ipapakita natin yung kakaiba. And how will you do that? The main counter here is just to become joyful. Come on. Maging masaya ka sa social media, maging masaya ka in real life, magkaroon ka lang genuine happiness. Genuine yung totoong happiness, no? Hindi yung gawa-gawa lang. I'm talking about the genuine happiness that you need to have. At once na may genuine happiness ka, maaasar ang ex mo sa'yo. That's our main goal. Kailangan nating mainsulto at maasar ang ex mo to the next level. But for overall strategy, give us a message sa Facebook page namin, Philippine Dating Coach. Guide kita for one-on-one coaching. Thanks for watching.